Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, hawak ko ngayon yung Cherry Roam Tito Slim 4G mobile Wi-Fi. So ito yung kanyang box. So ang ganda ng box niya. So nakalagay dyan Cherry Roam Tito Slim. Tapos sa likod nandun yung kanyang specs. So nakalagay World Network Bands, connect up to 5 devices, plug and play, power bank features, tapos cloud SIM technology. So binili ko to sa Shopee, sa online store ng Cherry, yung dating Cherry Mobile. So, nung una ko itong na-receive, na-unbox ko na yung unit. Tapos, yung unang SIM card na nilagay ko sa kanya is GOMO. Ang gamit kong data noon yung no expiry data. Open line naman siya, kaya kahit anong SIM card pwede. Yun nga lang, dun sa dito SIM, kailangan mong ayusin yung APN settings niya bago mo magamit. Unlike sa Smart tsaka sa Globe, automatic na yung kanyang APN. So, pakita ko muna sa inyo yung device. Nandun siya sa loob. Okay. So, na-unbox ko na to. So, ito lang yung laman niya sa loob. So, meron siyang ganito sa loob. Tapos, yung unit. Ewan ko ano yata to, paper works din. So, ayan nga, puro manual. Tapos ito na yung device. Magpakita ko mamaya. Tapos ito lang yung kasama niya sa loob, yung USB to Type-C na cable. Tapos meron din tayong OTG to Type-C. So ito yata yung sa power bank features. Mamaya ito-test natin yan. Tapos wala na siyang laman sa loob. Okay, balik na muna natin yung mga laman. Ito na yung mismong unit. Okay. Nalagyan ko na nga pala ito ng screen protector sa harapan. So, nag-DIY lang ako, nabili ko online. Tapos kinabit ko siya dyan para hindi magasgas. Okay. Nagamit ko na to, so nalagyan ko na siya ng lahat ng network from Globe, Smart, tsaka dito SIM. Yun nga lang, 4G lang yung connection niya, kaya pwede lang siya sa 4G promo na mobile data. So kung meron kayong ibang promo like 5G, hindi nyo magagamit yung unit. Dapat promo lang na 4G yung gagamitin ninyong data. So, maliban sa 4G, pwede rin yung mga non-expiry. Nasubukan ko na yung non-expiry ng Smart at saka ng GOMO. Okay naman, gumagana. So, yun lang, wag kayong gagamit ng 5G promo na mobile data pag nilagay nyo dito yung SIM card. So, ang gamit ko palang SIM card dito is regular SIM lang. So, hindi talaga siya gumagana kapag 5G yung promo. Tapos doon naman sa dito SIM, nahirapan akong i-set up yung kanyang APN. So talagang ni-research ko pa yung APN niya bago ko nagamit yung or Wi-Fi device, kasi hindi siya automatic na paglagay mo ng SIM card ng dito, andun agad yung APN niya. Hindi tulad dun sa Smart tsaka sa Globe, automatic plug and play na yung SIM card. So sa dito kasi kailangan mo pang i-set up yung APN. So hinanap ko pa sa internet bago ko siya nagamit. Tapos syempre 4G lang yung gamit nating device, tong Tito Slim ng Cherry Roam. So hindi talaga gumagana kahit na doon sa promo mayroon siyang kasamang 4G
na data. For example, nag-subscribe ka 5G unlimited data, tapos meron siyang halimbawa 30 GB na 4G data. Hindi mo gagamit yung 4G lang kasi hindi gumagana yung promo sa device na to. So meron siyang nakadikit na 5G promo dun sa sinubscribe ninyong data, kaya hindi mo siya magagamit dito. Okay, balikan natin yung Tito Slim na device. So ito yung actual niyang device, kulay white. Okay, sa likod makikita nyo may nakasulat na Cherry ROM. Tapos powered by Glocami and 4G wireless data terminal. Tapos nandun yung SN nya. Sa side nandun yung SIM card tray. So dyan nyo ilalagay yung SIM card. Tapos ito yung power button. Tapos ito yung type C na port para pag charge nyo siya sa type C na. Tapos ito hindi ko alam kung para saan tong dalawa na to. Meron siyang mga butas doon na 4. Meron din siyang pin dito. Tapos doon sa gilid meron siyang parang volume up and down. So hindi ko rin alam kung para saan yan. Tapos meron siyang parang mic doon sa taas. So akala ko nga nung una magagamit ko siya pang browse, pero hindi, wifi lang talaga. So ibuksan natin yung unit, i-turn on muna natin. So ayan, powered by Android. So medyo matagal nga lang siya mag-boot up or mag-boot yung unit. So ayan, lumabas na yung logo ng Cherry ROM. So ayan, napan opening ng device. So na power on na natin yung device. Meron siyang 4G na signal dun sa taas. Tapos yung kanyang network signal, battery indicator, at meron siyang clock dun sa gilid. Meron din siyang clock display dun sa gitna, pati yung date. So ayan, kapag in-unlock nyo siya, makikita nyo yung SIM card, data usage, tapos yung name ng device pinalitan ko na din. Tapos dun sa user manager, dun ninyo makikita yung mga device na nakakonect. Tapos sa more, nandun yung hotspot. Yung pangalan ng wifi nyo, pwede nyo palitan yung wifi name, password. Tapos SIM card manager. So pwede kayong pumili kung vSIM or SIM, yung actual SIM card na naka-insert dito, yung GOMO. Yung SIM card na ginagamit natin. Yung vSIM, hindi ko alam kung para saan yan. So since Cherry ROM nga to, baka sa ibang bansa mo siya magagamit. Tapos meron din tayong Wi-Fi hotspot optimization. Yung SIM card, makikita mo dyan kung anong carrier yung gamit mo. Data connection, nakalagay available. So ito yung sasabi ko kaninang APN. So ayan, automatic na yan na naglagay dyan. So pwede mo rin siyang i-reset sa default, pwede mo rin siyang i-edit. Okay. Tapos scan to bind.
So wala yan, tinesting ko yan, hindi ko siya nakita. Yung app ng Cherry. Tapos language, pwede kayo mamili kung anong language yung gusto nyo. Usually English lang naman. Tapos lock screen, pwede mong lagyan ng lock. And then tapos update, pwede mo siyang i-update. Tapos contact information, so about sa Cherry. Tapos brightness control, pwede mo siyang taasan, pwede mo siyang babaan. Tapos about, so ito yung tungkol dun sa device Cherry. So lahat ng info nandito na. So makikita nyo siya dun sa more. So ano ba ba? So ito hindi ko alam bakit meron siyang volume control pero hindi mo naman siya nagagamit. So akala ko dati kapag ginamit mo siya pwede ka mag-browse, hindi pala. Yun lang yung kanyang features. Yung power bank hindi ko pa siya nasubukan. So subukan natin. Kuha muna tayo ng device. So subukan natin yung charging features niya kasi nakalagay dun sa likod ng device is power bank features. Ayan. Nakita nyo ayan. Power bank features. True OTG. So ito yung OTG. So subukan natin ilagay dito. Tapos saksak natin itong C to C na cable. Subukan natin kung mag-charge yung phone ko. So ayan, charging 83%. Charging 83%. So pwede siyang gamitin na power bank. So bakit hindi pwede direct? So kailangan talaga gagamitin nyo yung OTG na kasama doon sa box. Subukan nga natin i-direct. So meron akong C to C na cable. Hindi siya masyadong nag-charge, nasisira. So kailangan talaga gamit kayo ng OTG na kasama doon sa device. Tapos baliktad. Yung OTG na kasama doon sa device. Tapos ito. So kailangan dala-dala nyo yung OTG para magamit nyo siya as ayan, nagcha-charge siya. Charge na siya. Charging. Ayun, kailangan meron siyang OTG para magamit nyo yung charging features niya. So tabi muna natin yung OTG. So ayun yung battery naman niya na 3,900 mAh nakasulat dito sa likuran. So wala naman ako naging problema sa battery life niya. So nagagamit ko naman siya mula morning hanggang hapon. So lalo na kapag nagko-commute ako sa biyahe, hindi siya madaling malobat. So para dito sa device na to, okay na yung 3,900 mAh na battery. So kahit malaki yung screen niya, kapag ginamit mo naman siya, nag-turn off naman yung kanyang display. So nakakatipid ka ng battery habang nasa biyahe, nakapatay lang siya na ganyan. So hindi siya gumagastos ng baterya para sa display. So pwede mo siyang buksan kung titignan mo yung oras, yung signal mo to check. So yun lang. Tapos all along naman nagamit mo siya na nakalagay lang sa bag mo or nakatago sa pocket mo, nakapatay naman yung screen niya. Kaya yung 3,900 mAh na battery, sulit na siya para sa maghapon mong gamit. So anyway, touchscreen siya ha.
touch screen. So para ma-access mo, touch mo yung screen para So wala na siya ibang gamit, wifi lang talaga. Talagang malaki lang yung screen niya. Tapos tamang-tama lang yung device para sa light browsing. For example, mag-browse kayo sa FB, titingin kayo sa TikTok, Google, Messenger, mag-browse sa internet. Sa YouTube, medyo okay naman siya. Wag nyo lang talagang tataasan yung ratio ba tawag doon, yung sa 1080p, 480p. So siguro mga 720p lang or pinakamababang resolution lang yung gagamitin nyo para hindi siya mag-buffer. So okay naman siya sa outdoor at saka sa bahay pag nawawalan kami ng internet. Nagagamit ko to. So ang gamit ko palang SIM is GOMO, yung 9 expiry. Wala siyang expiry kaya hindi siya naka-promo sa 5G na data. So 4G nakakaya niya. Wag nyo lang siyang i-enroll sa unlimited kasi nag-automatic nagpa 5G yung signal niya. Hindi kaya ng device. So hindi mo siya magagamit kapag gumamit kayo ng 5G promo dahil 4G lang yung device na gamit natin. So yun lang guys. Bago ko tapusin tong video na to, please like and subscribe to my channel, Arcbox Unlimited sa YouTube. Tapos i-follow nyo rin ako sa Instagram at saka sa TikTok, Arcbox Unlimited Official. So diretso lang yun, wala siyang space. Okay, that's all for now guys, and see you again for more videos. Mag-subscribe lang kayo sa channel ko and follow me sa other social media account para ma-update ko kayo sa mga bago nating videos. Okay, thank you for watching guys, and see you again next time. Bye.